Nasamba sa espiritu at katotohanan. Lord, patuloy kang mangusap sa oras na 'to, Panginoon. Iba-iba man kami ng oras, saan man sulok ng mundo, Ama. Nananampalataya po ako na lahat ng dinala mo dito, kalooban mo na marinig ito. At alam ko nakakatugon 'to sa pangangailangan ng bawat isa sa amin. Ama, alam ko, Panginoon, na you are all-knowing God. Nakikita mo ang aming mga pangangailangan, nakikita mo, Panginoon Lord, ang kakatugunin mo sa bawat isa sa amin dahil ikaw ang aming Ama sa langit na nakatunghay, Panginoon. Lord, tunay nga, O Diyos, na dakila ka, banal ka, Panginoon. Patuloy kang mangusap, patuloy mong i-sanctify, i-purify, i-transform, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga buhay, Panginoon, sa iyo, Ama. Habang kasalukuyan kami, Panginoon, na nandito sa mundong ito na pagulo ng pagulo, Panginoon. Hayaan mong maayos, matrain kami, Panginoon, na nakapokus sa iyo habang lumalakad kami, Panginoon, sa mundong ito, Panginoon, na may liwanag na nagmumula sa iyo, may lakas na nagmumula sa iyo, may pag-iisip, Panginoon, na katulad ng pag-iisip na meron ka. Kaya Lord, sa mga oras na to, hinihingi ko, Panginoon, ang wisdom na nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoon, na binababaan mo kami ng ganitong mensahe, O God, na tutulong sa amin, Panginoon, na magtagumpay, Panginoon, sa hamon ng buhay. Lord, ikaw ang buhay. At nananampalataya ako, Panginoon, na sa iyo namin, Panginoon, makukuha, Panginoon, ang tamang kaparaanan. Sa iyo namin makukuha ang tamang talino. Sa iyo namin makukuha, Panginoon, ang tamang plano, Panginoon, sa aming buhay na haharapin namin sa hinaharap. Ama, you are the way, Panginoon, at ikaw rin ang katotohanan. Kaya Lord, i-reveal mo sa pamamagitan ng aking mga bibig ang katotohanan na gusto mong ibahayag sa bawat isa sa amin, Panginoon. Tunay nga po na hindi kami karapat-dapat, ngunit dahil sa iyo at kapangyarihan mo, nagiging karapat-dapat kami. Kaya salamat, Lord, sa biyaya mo, salamat sa awat habag mo, salamat sa grasya mo, Panginoon. Patuloy mong parangalan ang iyong anak na si Jesucristo sa pamamagitan ng aking buhay sa mga oras na to. At patuloy mo, Panginoong, itanim sa pinakamatabang parte ng aming puso, Panginoon, ang aming matututunan, Panginoon, na nagmula sa iyo, O God. Lord, alam mo, Panginoon, at ikaw ang higit na nakakaalam na hindi ako maghahayag ng ayon lang sa aking sariling kaunawaan, kundi sa kaunawaan, Panginoon, na inilalagay mo, Panginoon, sa aking isip, sa aking puso, upang maipahayag ng aking mga bibig. Ama, kung ako lang, Panginoon, ang magtatabi, Panginoon, ng lahat ng ito, Lord God, Lord, alam mo, Panginoon, na hindi ko kayang i-consume, Panginoon, ang lahat ng karunungan na meron ka, sapagkat ako'y isa lang, Panginoon, sa pinili mo, Panginoon. At Lord, nakikita mo, Panginoon, yung mga anak mo na nandito sa loob ng gawaing ito. Katagpuin mo sila sa lahat ng kanilang pangangailangan, Ama. At even ang yung mga tapat na lingkod na dinala mo dito ngayong oras na to. Alam ko, Panginoon, na may pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. At kapag katapos, Panginoon, ang mensaheng ito, Lord, mamunga, Panginoon, ang karunungan na nagmumula sa iyo. Mamunga, Panginoon, Lord, ang pag-asa at pananampalataya namin, Panginoon, na inilalagay namin, Lord, sa iyo lamang, O Diyos. Kaya, Lord, patuloy kang maitaas sa aming mga buhay. Patuloy kang maparangalan. At patuloy kang maangusap, Panginoon ko. Lord, apart from you, wala kaming lahat dito sa harapan mo. Kaya Lord, salamat, salamat, salamat. Wala kaming iba, Panginoon, sasabihin sa iyo, Panginoon, kundi salamat, Panginoon, sa iyong banal na anak. Salamat sa iyong bugtong na anak. Salamat sa iyo na aming Panginoon. Salamat sa banal na Espiritu. Salamat sa Diyos Ama. Purihin at dakilain ka, O Diyos. Hallelujah. Sa pangalan ng yung bugtong na anak na si Jesucristo, sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen and amen. Sige po, pabasa po ng ating verse, Matthew 6. Amen, sis. Matthew 6:24 to 34 po ba? 25 po. 25. Yung Diyos o kayamanan. Dito po yun? Opo, opo. Amen. 25 to 34. Sige po. Verse 25, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay o kaya tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya'y nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? Verse 27, sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa?
At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang, na buhay ngayon at kinabukasan ay igagatong sa kalan, kayo pa kaya kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya nga huwag ninyong alalahanin ang bukas sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya, sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Amen po, sis. Amen. Purihin ang Diyos. So, hindi ko alam kung sino po ang ang kakatugunid ng mensaheng ito, pero naniniwala po ako na mensahe ito ng Panginoon para sa ating lahat. No po, na gusto niyang huwag tayong mag-worry. Gusto po niya na i-casting natin yung ating burden. Now, when you say casting burden, no po, itakwil mo, no po, yung mga bagay na nagpapabigat sa'yo. Ito po yung gustong malaman sa atin. Ito yung gustong ipaalam sa atin ng Panginoon sa mga oras na to. Na po, actually, nagising po ako ng madaling araw. At wala po akong ballpen, wala akong papel. Na po, nandito ako sa hotel kasi nag-Christmas party po kami kagabi. So, hindi ko po kasama yung baby ko ngayon. So, nagising po ako ng madaling araw and alam ko na yun. Alam ko na. So, ito po yung sinasabi sa atin, ano po. Whenever you have privilege, kapag tayo po ay may pribilehiyo na kilalanin ng Panginoon, no po, tayo po ay pinagpala. Lahat kayo dito, lahat tayo ay pinagpala ng Panginoon kasi hindi tayo ang namili sa atin, kundi ang Diyos ang pumili sa atin. No po, alam ko na hindi aksidenteng na nai-add dito si Pastor Eric, hindi aksidente na nai-add dito si Pastor Rodel kasi we need this. No po, ang human nature, ano po, minsan nakakalimutan natin kung sino ang naglagay sa atin dito sa mundo. No, dito po nakakalimutan natin kung sino ba ang totoong, 'di ba, nagpo-provide para sa atin. Maaaring ikaw 'yun ngayon, maaaring ako 'yun, no, na kinakausap ng Panginoon ngayon. No po? Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi we have ear to hear the Lord. Ano po? Na sinasabi sa'yo ng Panginoon ngayon, ikaw at ako, pinili ka ng Panginoon. Na walang kahit sino sa atin dito na ikaw ang pumili sa sarili mo para maglingkod sa Diyos. No po? Si Peter, busy siyang mangisda nung panahon, 'di ba? Na tinawag siya ng Diyos. Amen? Wala siyang alam intindihin kundi kailangan niya ng ipo-provide para sa pamilya niya, kailangan niya ng ipapakain, kailangan niya ng ipambabayad ng tax. Sino ngayon yung nag-iisip dito na kailangan ng mga needs natin ngayon? No, ngayong aras na to, tuturuan tayo ng Panginoon how to cast away our burdens. No, cast your burdens. No po, si Matthew busy siyang naniningil. Amen? Ng tax. Na po, na ang tingin sa kanya ng mga tao, masamang tao. Hindi siya kalugod-lugod sa mata ng mga tao, pero naging kalugod-lugod siya sa mata ng Diyos. Amen? Tayo po ay tinawag na anak ng Diyos. We should rely. Na po, magre-rely tayo sa grace ng Diyos. Na po, we should all desire na po, na ang prayer natin ay tinutugon ng Panginoon. Amen? Pero paano ba nagiging capable na po yung mga panalangin natin? Tinuturuan tayo ngayon at tuturuan tayo ng Panginoon kung paano po maging capable yung ating mga prayer na ginaganap natin dito sa mundong ito sa pamamagitan ng ating Panginoon. Na po, dito ituturo sa atin ng Panginoon yung malalim na kahulugan po ng pananalangin. Amen? So, ang prayer daw po ay nakatibide sa three category. Amen? 3 category po nakadivide ang prayers.
ano po, na minsan hindi mo alam, ano po, hindi natin alam, nagfe-fail po tayo to be answered by the Lord. Kasi po, nami-misunderstand natin ang Panginoon. Pakimute po yung mga bagong pasok. Ayan. So, purihin ang Panginoon, ano po. Sabi dito, nagpe-fail tayo na matanggap natin ang sagot ng Panginoon. Na po, kasi most of us na mga tao, hindi natin alam kung paano i-approach si God. Na po, based on our prayer, kailangan daw po nating mag-desire ng different, ng iba, no? Magde-desire ka, alam mo yung desire sa Tagalog, naghahangad ka ng ibang ng ibang kaparaanan. Amen, ng pagtugon ng Panginoon. Dito tuturuan tayo ng Panginoon on how we pray like a disciple, 'di ba? How we pray na may disiplina, no? Natatandaan niyo po, no, nung nabubuhay ang Panginoon, lumapit sa kanya yung mga alagad niya, yung mga disipulo niya. Amen? Yung mga tinuturuan niya. Pero alam niyo ba, yung na-miss nila nung sila ay lumapit sa Panginoon? Na po, ang sinabi nila doon, Lord, teach me how to pray like a disciple of John. 'Di ba? Bakit sila nag-aas? 'Di ba? Naturuan sila ng Panginoon na magdasal ng katulad ng mga disciple ni John the Baptist, instead na mag-ask sila, natulungan sila ng Panginoong Jesus na magdasal katulad ng pagdarasal niya. Amen? Because He is the Son of God. Amen? Hindi niyo po ba naisip na bakit nung panahon na yon, they asking, di ba? They asking to the Lord na, Lord, teach us how to pray like John the Baptist disciple. Hindi ba kayo nagtataka na bakit ganon yung kanilang naging desire instead of praying like a son? Amen? Maybe this time, mabubuksan po yung ating mindset right now. No po, kung bakit. Kung bakit. Amen? Kaya, purihin po ang Panginoon. Ano po? Kasi, apart from the Lord, yung wisdom na tinuturo sa atin, ano po, hindi natin to matututunan sa kanto lang. Hindi natin to matututunan sa mga chismosa, hindi natin to matututunan sa mundong ito. God is talking to us. Amen? So dito po, sabi nila, Lord, teach us how to pray like disciple of John. 'Di ba? Yet, Jesus is the Son of God. Amen? Kaya, that time, yung mga apostles ni Jesus, they have the easy way because God is with them. Amen? Dahil nasa kanila ang Panginoon, meron silang source na napaka-easy lang. Amen? Napakadali lang po. Nilagay daw sila ng Panginoon. Hindi po daw, nilagay sila ng Panginoon sa bracket na iba, na different ang pagtingin sa kanila ng Diyos kumpara sa ibang tao. Dahil dinisiplina sila ng Panginoon, tinuruan sila ng Panginoon, pinagtitiisan sila ng Panginoon. Amen? So they approach to the Lord differently. Ibang-iba kung paano silang mag-approach kay God that time. Ibang-iba din kung paano silang lumapit na magtanong kay Jesus that time. You are reading the Bible, alam nyo kung ano yung sinasabi ko sa inyo. Amen? Kaya napakahalaga po na we are nagde-depend tayo on how we stand by God. Amen? Sa way po kung paano tayo manalangin sa Lord. Kung how tayo mag-approach sa Lord para magkaroon tayo ng answered prayer. Alam ko na marami kayong answered prayer. Pero mas gusto tayong lumalim ng Panginoon this 2025 sa way po ng pananalangin sa Panginoon. Amen? Bibigyan niya tayo ng wisdom, bibigyan niya tayo ng understanding, bibigyan niya tayo, and it's deeper, mas malalim sa dating alam ninyo. Amen? And it's all we need. Diba? We need to stand this 2025. We need to stand by faith. Amen? We need to stand by hope. We need to stand by love. Yan yung pinakamahalaga. Kailangan nating tumayo, 'di ba, ng may pag-ibig. Because God is love. So, meron pong mga kategory na binigay ang Panginoon. Amen?
natutulong sa atin kung paano tayo lumapit sa Panginoon when it comes to pray. Ang first category po, yung needs natin. First category ng pananalangin, di ba? Yung mga needs natin. Di ba pag nananalangin kayo, kailangan ko ng ganito, Panginoon, kailangan ko to Lord, kailangan ko to Jesus, kailangan ko, name it. Kung ano yung mga kailangan ninyo na kailangan natin, na hinihingi natin sa Panginoon. That is the first reason kung bakit tayo nagdadasal sa Lord na tao. Amen? Pangalawa po, amen? Pag sinabi mo yung needs mo sa Diyos, ano yung pang hinihingi mo? Amen? Ano pa yung mga hinihingi natin sa Panginoon kapag katapos nating hingin yung mga kailangan natin? Second categories po ng pananalangin is cares. Yung malasakit o pagmamalasakit. And third categories po ng prayer is desire. Yung mga hinahangad natin sa buhay natin. Diyan po naiipon, no? Sa Matthew 6 na yan, pinapakita sa atin ng Panginoon na diyan umiikot ang ating pananalangin ng mga tao. At diyan din umiikot, ano po, yung pagka-miss natin kung sino siya sa buhay natin. Dahil sa mga needs natin. Our needs is our daily bread, di ba? Daily bread na kailangan natin araw-araw. Yung mga hinihingi natin sa Panginoon, kailangan natin araw-araw. Yung mga pang-rent, amen? Trabaho araw-araw, yung business araw-araw, that's our daily needs. Pagkain araw-araw sa lamesa, almusal, tanghalian, hapunan, may merienda pa sa gabi. Amen? Lahat ng tao, halos lahat ng tao, nagtatrabaho daw tayo because we have needs. 'Di ba? May mga bagay tayo na kailangan i-break through. Kaya tinawag na breakthrough, kailangan mabasag, kailangan natin mapagtagumpayan. But the things is, ang tanong ng Panginoon sa atin, how you approach need before God. Paano ka nag-a-approach sa Lord sa lahat ng pangangailangan mo? Do alam ng Panginoon na may pangangailangan ka because sabi ng Panginoon, I will supply all your needs. 'Di ba? Nagbabasa tayo ng Bible, pero parang nakakalimutan natin that God will supply all our needs. Amen? Kaya whenever we ask to the Lord pala ng mga kailangan natin, ano po, as a favor in our prayer, sometimes nagkakamali tayo. Sometimes nagmi-miss tayo ng reason ng Lord why He came. Amen? In that way, para pala tayong nagkakasala kapag lagi tayong nanghihingi sa Panginoon ng mga pangangailangan natin. Please, wag niyong i-misunderstanding yung sinasabi ko sa inyo. You have to understand deeper yung word ng God. Dahil sabi ni Lord, I will supply all your needs. Pero bakit ka pa rin dasal ng mga needs mo? God wants us to realize that it is given. Amen? This 2025, God wants us to develop our way of prayer. Ang yung way ng differently na paglapit natin sa Kanya, katulad ng mga disciple. Amen? Because disciple din tayo ni Lord. Ang gusto ng Panginoon sa atin, baguhin natin. Yung paglapit natin sa Kanya. Hindi tayo lalapit ng laging puro pangangailangan na lang natin ang sinasabi natin sa Panginoon. Na parang hindi niya alam. Naiintindihan niyo po ba? Yung anak mo, Ate Jane, kapag lumalapit sa tuwing umaga, Mama, lutuan mo ako ng almusal. Na parang hindi mo alam na kailangan nilang kumain ng almusal? Amen? Alam niyo po, rebuking to sa akin. I believe rebuking din to sa inyo. And I hope you understand kung ano po yung gustong sabihin ng Panginoon sa atin. Na nagsasabi ka ng bagay na hindi ko ba alam? Na kailangan mo? So in that way, parang nagiging incorrect po yung ating paglapit sa Panginoon. Parang nagiging mali yung paglapit natin sa Kanya kasi hindi pa rin daw natin maintindihan kung ano yung stand natin sa harap ng Diyos do sinasabi mo that you are the Son of God.
Kahit sinasabi mo sa sarili mo na anak ako ng Diyos, amen? Most of the time, we are mocking God na hindi natin nalalaman. Amen? That God want us to separate in different approach sa Kanya, especially in prayer. Hindi niya sinasabing dito maging mayabang ka sa pananalangin dahil alam mong anak ka ng Diyos. But it is different when you pray correctly and when you know where you stand sa harap ng Diyos. That He is your Father. God is your Father. God is my Father. So we need to stand, di ba po, in right demand sa mga pangangailangan natin. Diba, when we pray, kapag nagdadasal daw tayo, you make a way when there is no way, Lord. Diba, yung inuulit natin yung mga salita yung salita niya sa Kanya, amen, na minsan parang mali yung ating pag-approach. Amen? For example, 'di ba? Nanghihingi ka sa Panginoon ng breakthrough. 'Di ba po? Pero ang dinideliver mo na way sa kanya is, Lord, ikaw ang bumiyak ng dagat sa Egypt, yung gano'n, 'di ba? Sa dagat na pula. 'Di ba? Nagbigay ka ng daan. 'Di ba? Parang sino-switch mo ngayon daw yung sitwasyon mo dun sa mga tao na nasa lumang tipan na hindi ka na under that. Amen? That's not your way. Amen? Alam ko po na yung way ninyo is the way na nasa isip ninyo is nagdadasal ka kasi alam mong yun yung ginawa niya noon. Amen? Pero sometimes, you have to realize that you are not in that way anymore. Wala ka na sa lumang tipan na kailangan niya magbiyak ng dagat ngayon. Amen? Nandito tayo sa henerasyon na ngayon na sumasakay ka na sa barko. Naintindihan niyo po ba yung gustong sabihin sa atin ng Panginoon? Diba? Nandito ka na sa henerasyon na sumasakay ka sa eroplano para lang marating mo yung ibang lugar sa himpapawid. But you're still praying in the old ways, hindi sa under grace. Amen? So God want us to think differently in a way po na nag-approach tayo sa Kanya. Amen? Since God, di ba po, nagbayad na siya ng lahat. Amen? It is finished. Lahat ng bagay, it is finished. Amen? But we are approaching God in a wrong way. Di ba po? Nag-a-approach tayo sa Kanya, nagdadasal tayo sa Kanya ng maling pag-a-approach na hindi tayo nakatayo na parang anak. Amen? Naintindihan niyo po ba yung gustong ipahatid sa atin ng Panginoon sa mga oras na to? Amen? Kaya, napakahalaga na alam natin yung ating pagtayo. Na hindi mo lang sinasabi kung paano ka tumatayo sa Panginoon. Amen? Kaya, kung God is your Father, how you demand to your needs? Diba? Dapat nagdi-demand ka. Kasi alam mong nanay mo siya. Alam mong nanay at tatay mo siya. Diba? Katulad ng mga anak ninyo, ma, gutom na ako, magluto ka na. Diba? Ganun sila mag-demand sa inyo. Diba? Pero pag ganun mag-approach yung mga anak ninyo, diba nagluluto kayo? Kasi alam nyo, nagugutom sila. Amen po ba? Diba, bilang mga magulang, ganun yung puso nyo sa kanila pag lumalapit sila sa inyo bilang mga anak ninyo. Amen? Kaya sometimes, ikaw at ako, you direct in wrong category. Kasi yung needs, it's given na. Hindi na tayo dapat ng pa na mapangailangan natin na parang hindi pa alam ng Panginoon yung mga pangangailangan natin. Siguro po, mas tama na magpasalamat tayo that God is giving us our needs. Amen? Na imbes na mag-demand tayo, imbes na humingi tayo pala, not mag-demand, humingi tayo sa Panginoon ng needs natin, magpasalamat tayo kasi binibigay niya yung needs natin. Because He know all our needs. Amen? Kasi marami daw po sa mananampalataya ang di marunong magdasal. Are you agree? Na marami daw sa mananampalataya ang hindi marunong magdasal at hindi marunong mag-approach sa Panginoon as a child. Diba? Kasi when you approach to the Lord as a child, diba, as a son, it will completely different.
'Di ba? Kung paano ka magiging different yung pag-aas mo sa Lord kapag alam mo na ikaw ay anak. Hindi ka na parang nagmamakaawa. Hindi gano'n yung dasal mo. Na Lord, nakita mo wala kaming pagkain. Lord, nakita mo naman yung nanay ko may sakit. Lord, nakita mo. Hindi ko ba alam? Amen. Yan yung dinidiin ng Panginoon. Don't you know? 'Di ba? Na yung mga ibon nga, hindi nagtatrabaho pero binibigyan ko ng pagkain. Hindi niyo po ba naisip na kahit anong weather, na kahit anong panahon, na kahit anong sitwasyon, yung ibon hindi nagugutom, kumakain pa rin sila. Ikaw pa ba? Amen? Ikaw pa ba? Sabi niya. Na mas higit pang mahalaga sa mga bagay na nakikita mo. Lahat ng creation dito sa mundo, kapatid, tingnan mo. Mula sa paligid ng bahay mo, mula sa labas at loob ng bahay mo, sinasabi sa'yo ng Panginoon ngayon, anak, mas mahalaga ka sa lahat ng bagay na nakikita mo. Hindi tayo dapat daw po na parang nagdadasal na laging araw-araw para tayong nag-i-intercession. Na halos 2 oras kang humihingi ng mga lahat ng hinihingi mo sa Panginoon na parang araw-araw ka nag-i-intercede. Na parang hindi niya alam, na parang hindi niya nakikita yung kalagayan natin. Amen? So in that way, nagkakasala tayo sa Kanya. Kasi nagkakamali tayo ng approach sa Ama natin. Kayo ba pag humingi ng mga anak niyo sa inyo, hindi niyo ba sila binibigyan agad? Kahit naiinis pa kayo. Kahit minsan nagkakamali sila sa iyo. Kahit nagkakasala sila sa inyo. O minsan nababastos nila tayo. Pag lumapit ba yung anak ninyo, hindi niyo sila pinapatawad agad? Pag lumalapit ba sila sa inyo, sinasampal niyo ba sila? O di ba kailangan mo din ako? Hihingi ka rin sa akin ng mga kailangan mo? Ginaganon niyo ba yung mga anak ninyo? Minamak niyo ba sila sa harapan nila? Sinusumbatan niyo ba sila pag humihingi mga anak ninyo sa inyo? Ako pa ba na ama ninyo sa langit? Sabi niya. Yun yung sinasabi niya sa atin po sa mga oras na to. Na kailangan nating maintindihan, nagdadasal ka ng malaking sasakyan, pero alam ng Panginoon na mas kailangan mo ng bahay. Amen? You have to understand what is concerning to our needs. Hindi lang sa mga gusto mo. Ang kahirapan, hindi daw po yan nabobroken by fasting and prayer. Amen? Ang kahirapan po, hindi daw siya nasisira, hindi yan nabibreak. Nagkakaroon ng breakthrough ng pagpapasting mo at pananalangin, may kailangan kang gawin sa kahirapan. Amen? Hindi lahat daw ng kahirapan, ang may kasalanan ay ang demonyo. Minsan daw po, ang may kasalanan na ikaw at ako. Kasi hindi mo naintindihan on how we approach the Lord. No? Kailangan daw nating maintindihan na we cannot approach God when we are wrongly dealing with God for what we need. Amen? Katulad po ni Maria, di ba? Nung nanay niya. Kailangan magkaroon tayo ng spiritual maturity. Hindi po tayo nabubuhay sa flesh na dapat. Dapat po nabubuhay tayo sa spiritual at kailangan yung matanggap that our life is spiritual, not physical, na hindi lahat na nakikita ng mata ninyo, dun tayo nakalagay. We need to move spiritually. Kaya nga sabi niya sa Matthew 6:25-34, don't think about these things. Hindi nyo kailangan isipin yung mga pangangailangan ninyo. Diba? Kung ikaw ay tatay at nanay at hindi mo kayang ibigay at hindi mo alam yung pangangailangan ng mga anak mo, you are failure na tatay at nanay kapag hindi mo alam. Tama ba? Diba? Pag hindi mo alam na kailangan nilang kumain ng almusal, taabunan, simula ng pinanganak sila, hindi mo ba alam na kailangan dumede ng anak mo? Hindi mo ba alam na kailangan nila magpalit ng lampin? Hindi mo ba alam na kailangan nila, diba? Hindi mo ba alam lahat ng mga pangangailangan ng anak mo? Kasi kung ikaw daw ay klase ng magulang na hindi mo alam ang pangangailangan, you're failure parents. Amen? Di ba po?
naniniwala ako na magsi-sink in sa'tin yung sinasabi po ng Panginoon sa mga oras na 'to. Hindi tayo inaano ng Panginoon, but napapagod na siya, napapagod din siya na marinig yung mga prayer in wrong approach. Gusto niya tayong mas higit na lumalim, gusto niya tayo na mas higit na makita natin we are under the grace of the Lord. Na hindi ka kawawa, na huwag mong tingnan yung sarili mo na kawawa ka na parang hindi niya alam na may kailangan ka. Amen? Pakibasa nga po ulit, Matthew 6:25 hanggang 34. Pakibasa po ulit. Amen po, sis. Ulitin ko lang po. Sabi po sa verse 25, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin, upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim ni umaani man o kaya'y nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Verse 28, at bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paanong tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan ay igagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo ay kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Verse 34, kaya nga huwag ninyong alalahanin ang bukas sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya, sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Amen po, sis. Amen. So ano po, kapag iniisip mo pala yung mga pangangailangan mo, you are sinning. No, na hindi natin namamalayan, nagkakaroon tayo ng kasalanan sa Panginoon. Hindi mo ba alam? 'Di ba sabi niya sa verse, siya po ang nagsasalita dito, hindi ako. Na po, hindi mo ba alam na yung mga ibon, 'di ba? Hindi mo ba alam, 'di ba, na yung mga halaman? So, kapag pala iniisip natin, yung mga bagay na yon, you can sin to yourself. Hindi lang sa kanya, pati sa sarili mo, you are sinning. Kaya marami daw pala sa atin na kailangan humingi din tayo ng tawad sa sarili natin eh. 'Di ba? Kasi you can sin in yourself, your soul, and to your mind. 'Di ba po? Kasi tuwing ganun ang iniisip mo, tinatanggalan mo yung sarili mo ng posisyon sa pagiging anak mo. Tuwing lagi ka nag-aalala sa lahat ng mga pangangailangan mo. Amen? We need to be matured. Sabi nga niya, yung bird in the farm, di ba? Kumakain. Meaning, every time po na you worried for yourself, di ba? You're lowering yourself. Ibinababa mo yung tingin mo ng mas mababa pa kaysa sa ibon. Amen? Yun yung sinasabi mo sa sarili mo. Yun yung sinasabi ng Panginoon ngayon. 'Di ba? Na kapag sinasabi mo pala, 'di ba, yung mga pangangailangan mo ng pagkain, 'di ba? Pananamit, amen? Ano pa yung mga pangangailangan mo? Lahat ng mga pangangailangan natin, mas ibinababa daw natin yung sarili natin ng mas mababa pa sa mga ibon o sa lahat ng creation ng Diyos sa mundong ito. You're lowering yourself. Kaya madalas po sa atin, kailangan daw tayo humingi ng tawad sa mga sarili natin kasi hindi yun yung tingin sa'yo ng Diyos. Diba? Na kung ibabalik sa atin ng Panginoon yung mga tanong, sa palagay ninyo,
Umulan at umaraw, lumindol, di ba? Lumindol, bumaha. Paanong nabubuhay ang mga animals? Paanong nabubuhay yung mga hayop? Paano silang nagsusurvive sa winter na sobrang lamig? Paano silang nagsusurvive? Amen, kahit bumabagyo. Nakikita niyo bang nag-aalala yung mga hayop? They know how to prepare. Minsan mas matalino pa yata yung mga langgam sa atin. Bago pa magkaroon ng mga unos, yung mga langgam, naglalakad sila, nakita nyo, nakaharela pa nga sila, may disiplina sila. Diba? I think we're just immature. Because we don't know where to start. Hindi natin alam kung saan tayo nakatayo. But God telling us that you are the image of the Lord. Amen? When you are image of the Lord, do you think kapareho tayo ng Panginoon na nag-iisip? Kung sinasabi mo, dinideclare mo that you are like image of God right now sa sarili mo, kapatid. Sa aking sarili ngayong oras na to, nakikita mo ba na yung mind mo kasing katulad ng Diyos ngayong oras na to? Nakikita mo ba na yung mind mo nag-iisip ng katulad ng sa Panginoon ngayon? We need to repent. No, kailangan nating baguhin. Repentance is pagbabago ng isip. Amen? You cannot repent that you are not under the salvation. Kaya ka nagre-repent, kaya mo binabago yung mindset mo sa harap ng Diyos kasi you receive salvation. Hindi mo pwedeng baguhin ang pag-iisip mo nang hindi ka nakaka-receive kay Jesus Christ, kaya gustong ipakita sa'yo ng Panginoon where you stand right now. You are standing under the grace of the Lord. You are the son, you are the child. You are never be the alipin anymore. You're not servant anymore. You are the child of God. Amen? Hallelujah, Lord. Kaya nga po, 'di ba, when you think your needs, you have no faith. Amen? Hindi tayo minamaliit ng Diyos ngayong oras na to. Binubuksan lang ng Panginoon yung isip natin na tuwing iniisip daw natin mga pangangailangan natin, ang tingin niya sa atin, wala tayong pananampalataya. Kasi, yung paghingi daw ng pangangailangan natin sa araw-araw, imbis na pasasalamat ang gawin natin, ay isang ebidensya lang na wala tayong pananampalataya sa Diyos. Amen. Si Mary po, nung lumapit siya sa kanyang anak, nung unang miracle ni Jesus about sa wine, hindi bartender si Jesus. Hindi naman gumagawa si Jesus ng wine. Pero nung lumapit sa kanya si Mary, 'di ba? Hindi niya business 'yon. Wala siyang pakialam nung lumapit siya kay Jesus. Ang alam lang niya, she know how to approach Jesus kasi alam niya kung anong kayang gawin ni Jesus. He know Jesus. He know how to approach Jesus. She demand to Jesus. 'Di ba? Tiningnan niya si Jesus spiritually. Nag-demand siya kay Jesus in spiritually. Kaya yung answer ng prayer niya or nung sinabi niya kay Jesus na answer agad, spiritually din. Amen? Kaya lang pag nagdadasal tayo, masyado tayong nakatingin sa laman. Kaya madalas daw sa atin hindi makakuha ng answered prayer kasi we're approaching God by flesh, not by spirit. But though we're asking, God is asking us to worship by spirit and in truth. Pray in spirit and in truth. Don't you know? Di ba? Hindi mo ba alam kung bakit sinasabi ni Lord na pray in spirit and in truth? Worship me in spirit and in truth. There's a deep meaning in there. Di ba? Mayroong deep meaning yon na nakapaloob po doon. Di ba? Kaya si Mary, lumapit siya kay God. Iba po yung approach niya because he know that Jesus is the Lord and Savior. Because she know Him better. So kung ikaw, you're standing as the Son of God, you should know Jesus better. When you make demand, because you know Him. You know Him deeper when you demand. Hindi dahil bastos ka kay God. Pag yung mga anak nyo ba,
Pahingi naman akong pagkain, ma, nagugutom na ako. 'Di ba iniisip mo bang bastos yung anak mo dahil nanghihingi siya sa'yo dahil alam niyang magulang ka niya? That he is demanding or she is demanding to you? 'Di ba no? Hindi yun ang iniisip mo kasi alam mo na karapatan yun ng anak mo dahil nanay at tatay ka niya. So, nasa maling posisyon ba siya? Nasa maling standing ba siya to ask you? Kaya, ano po tayo, tingnan natin sarili natin on how we approach to the Lord. Diba? Kasi, we're thinking about our needs. Pero ang ibig sabihin pala nun sa Panginoon, we don't have faith. Lack of faith. Kapag lack of faith tayo, kapag kulang ang pananampalataya natin, it is impossible to please God. That is the word of the Lord. So meaning, to function faith, we have to operate in understanding for who you is. Kung sino ka. Hindi siya. Kasi ikaw at ako ang nangangailangan ng faith dito, hindi ang Diyos. Ikaw at ako ang nangangailangan ng faith. So you need to function in faith to operate and understand. Amen? Kaya napakahalaga po. Napakahalaga ng pinag-uusapan natin ngayon. Nasa first point pa lang po tayo. Kaya nga sabi ko, hindi ko alam kung matatapos natin. Pero gusto ko pong maitanim sa puso at isip natin ito kasi mapupuno tayo. Dito pa lang, faith pa lang ang pinag-uusapan, busog na tayo. Amen? So please, this time, this 2025, imbis na tayo po ay laging magdasal na mga pangangailangan natin, let's thanks to the Lord because we are all recipient. Kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoon, then i-repent mo yung isip mo, yung puso mo, baguhin mo. Repentance means changing, hindi po confession. Iba yung humihingi ka ng tawad sa Diyos araw-araw kasi pag humingi ka ng tawad, sigurado uulitin mo pa rin yung ginawa mo. Pero when you repent, iba yun. Diba? There's difference between repentance and confession. Diba? Tingnan mo, yung mga hiningi mo ng confession noon, ginawa mo ulit. Ginagawa mo ng paulit-ulit, patawarin mo ako, Panginoon, ginawa ko to. Patawarin mo ako, Panginoon. Sa isang linggo ulit, gagawin mo ulit yon. But when you change your mind, when you repent, it's different. Kaya nga, hindi naman sinasabi ni John na magsisi kayo ng kasalanan. Hindi naman talaga yun ang ibig sabihin ni John. Baguhin ninyo yung pag-iisip ninyo. Kaya nga, tingnan nyo nang sumisigaw sa wilderness si John. Anong sinasabi niya? Magsisi kayo ng mga kasalanan, then binabaptize sila. Because they cannot repent without salvation. Amen? Kaya, ang sabi ng Panginoon sa atin, hindi ba pwedeng isik nyo muna yung kingdom ko? And all things shall be added unto you? Napakalalim ng ibig sabihin ng Panginoon. Hindi nyo ba naintindihan sinasabi ko sa inyo? Hindi ba pwedeng hanapin nyo muna yung aking kaharian at katwiran ko at lahat ng bagay idadagdag ko sa inyo, hindi kayo alala ng alala dahil sa tuwing nag-aalala kayo, nagkakasala kayo sa akin. You are sinning in the Lord. Because, di ba, whenever you ask your needs, it is evident na wala kang pananampalataya. Sa malalim na pangunawa po mga kapatid, hindi ko hinihingi sa inyo yung mababaw na pangunawa nyo bilang tao. Hinihingi dito ng Panginoon yung malalim na pangunawa nyo bilang tao na nabubuhay sa espiritu at hindi sa laman. Kaya yung mga immature na mga pangangatwiran natin bilang mananampalataya, tanggalin natin. You are no longer a child. Sabi ng Panginoon sa atin. Hindi na tayo bata. Nung bata ka, makikibagay pa sa'yo ang Diyos eh. Pero ngayon, karni na ang kinakain mo. Hindi ka pa rin ba nagmamatured? Nagkaanak ka na't lahat-lahat. Nagpapalaki ka na. Nag-aalaga ka na ng nanay mo ngayon. Dahil matatanda na sila, pero yung mindset mo, immatured pa rin. Masyado mong pinapahalagahan yung makamundo. Masyado mong pinapahalagahan yung mga bagay na nakikita mo dito sa mundong ito kaysa sa mga bagay na espiritual na gustong makita sa atin ng Panginoon. When God say na unahin mo yung kanyang ubasan, di ba? Na makita mo
'Di ba, yung mga naghihingalong mga kaluluwa sa paligid mo na kailangan ng Diyos. Kasi you never change, you can never change people until they receive Jesus. They can never repent until they receive salvation first. Walang taong mababago ang mga mindset nila hanggat hindi sila nakaka-receive ng salvation. Para ka lang nagsasalita sa hangin. Amen? So dito po faith please God. So hindi pala pwedeng mawala sa atin ng faith. Amen? Everything in not of faith is sin. Sabi ng salita ng Diyos. Amen? Lahat ng bagay na hindi under sa faith is kasalanan. Salita po ng Diyos yan. No, lahat ng nakapailalim, lahat ng mapangailangan mo ng walang faith, lahat yan kasalanan sa harap ng Diyos. Diba? Sa paanong paraan? Ang dami nagsasabi dito sa atin, naniniwala ka sa Panginoon. You're justifying yourself. Amen? Pero bakit hindi nag-ooperate sa buhay mo na you truly have faith? It doesn't matter how you look. Ano po? Or how you talk. Kung paano ka mag-encourage ng mga tao, ang ganda-ganda ng mga pananalita mo sa tao, pero ang totoo, wala ka namang faith. Diba? Hindi mahalaga sa tao, hindi mahalaga sa harap ng Diyos, alam niyo po, yung maganda ka magsalita, maganda ka mag-preach, maganda ka magturo, 'di ba? Maganda yung pananamit mo, maganda ka, maganda yung mukha mo, maganda yung katawan mo. Kung wala ka namang faith, wala kang halaga. Hindi natin mapiplease si Lord. 'Di ba? If you're truly crucified by the Lord, kung totoong pinako ng lumang pagkatao mo sa Panginoon, at sinasabi mo that you are no living, 'di ba? Hindi na ikaw, you're no longer living. 'Di ba? Hindi na ikaw nabubuhay sa sarili mo at ang Diyos na ang nabubuhay. Bakit hanggang ngayon? 'Di ba ganito yung buhay natin? Ba't hanggang ngayon nag-aalala tayo? Ba't hanggang ngayon? Kaya yun yung gusto ng Panginoon sa atin, na approach Jesus differently. Na imbis na sabihin natin mga pangangailangan, na magpasalamat tayo dahil alam nating ibibigay ng Diyos yung mga pangangailangan natin ayon sa kanyang kalooban. Kasi alam ng Lord ang mas higit mong kailangan kaysa sa sarili mo. Because He create you. Hindi ikaw ang gumawa sa Diyos para mas malaman mo kung ano yung mga pangangailangan mo sa bawat araw. Ikaw ang ginawa ng Diyos, kaya alam niya kung anong mga pangangailangan mo sa bawat araw. Satan don't have faith. Kaya nga hindi siya makaakyat na eh. Diba? He can never please God. Pero you're favored, kapatid. You are favored. Ikaw, Kuya Lindon, you are favored. Kuya Yolando, you are favored. Because why? He chose you. Hindi ikaw ang pumili sa Diyos. Diba? Kaya what we need to do is we start to pursuing. Hanapin natin ang Diyos. Sabi niya, hanapan niyo yung kaharian ko, yung katwiran niya, hindi yung katwiran mo. Kaya ka walang faith hanggang ngayon, kaya lagi ka nag-aalala sa mga pangangailangan mo kasi puro katwiran mo pa rin ang nangingibabaw at hindi ang katwiran ng Diyos. If you don't engage in the Lord, di ba, paano kayong magiging isa? Paano tayong ipapakasal sa Panginoon kung yung gusto mo ay iba sa gusto niya? Amen? Kaya nga 'di ba nung 2025, ano yung message na binigay sa atin ng Panginoon? This 2025, you have to think na itong 2025 ay kinakasal ka din sa 2025. Na sa hirap at ginhawa magkasama kayo ng taon na 'to. Kasi God will never leave you nor forsake you. 'Di ba? Kung sinasabi mo that you're crucified by the Lord, if you don't live what Jesus done to your life, you cannot overcome. Kung hindi ka nabubuhay, kung paanong nabuhay ang Panginoon, at kung anong tinapos ng Diyos na sinasabi niya ng it is finished, hindi ka makaka-overcome sa mundong ito. Hindi pwedeng maging B ang A. Mauuna muna ang A sa B. Amen? Mauna muna ang Diyos na makipag-engage ka sa Diyos bago ka makipag-deal sa lahat ng mga pangangailangan mo.
Makipag-isa ka sa Panginoon sa pag-iisip na meron ang Diyos para makita mo yung wisdom na binibigay ng Lord sa'yo. Measure is a portion. Kung kaya mong sukatin kung sino ka sa harap ng Panginoon, do you think kaya mo? Kilala mo ba talaga at alam mo ba talaga kung gaano ka kahalaga sa Diyos para ibigay niya yung buhay niya sa'yo, tapos yung pangangailangan mo hindi niya maibigay? Totoo bang kaya mo sukatin yung portion mo kung sino ka sa Panginoon? At sino ba siya sa'yo? Kaya ka pagod na pagod. Kaya ka pagod na pagod ngayon ka kabatid. Yun ang sinasabi ng Panginoon sa'yo. Kaya ka pagod na hindi mo makuha yung answer prayer kasi pilit mo pa rin tinutungtungan yung posisyon na hindi dapat ikaw nakatayo doon. Know your place where you stand and let God stand where He need to stand. You are son and He is your father. There's a big difference between son and father. Amen? So tinawag tayo na son of God because of your faith also, because of your belief that He is your God and He is your Savior. Whoever believe in Him will not perish. Di ba po? And through that, you need to understand. Kailangan mo maunawaan yun ng mas malalim. Kasi kung wala kang faith, wala kang salvation. At kung wala kang faith, ask to the Lord, dagdagan mo yung pananampalataya ko, Panginoon. Yun yung sinasabi niya. Kasi kung hindi, if your need consume you, kung kinakain ka ng mga needs mo sa mundong ito, you make yourself lowest. Diba? Kung nakukonsume ka at kinakain ka ng lahat ng mga pangangailangan mo sa mundong ito, tinitingnan mo yung sarili mo na mas mababa pa kaysa sa ibon. Mas mababa pa sa lahat ng creation ng mundo, ng Lord sa mundong ito. Yun yung unang-unang sinasabi mo sa Diyos tuwing yung mga pangangailangan mo. Ang lagi mo na lang dinidemand, ang lagi mo na lang hinihingi sa Panginoon. Kahit na alam niya naman yung pangangailangan mo, imbis na magpasalamat ka sa lahat ng mga binibigay niya dahil alam niya yung pangangailangan mo. It makes difference, right? Diba? Magkaiba. Magkaiba yung humihingi ka sa nagpapasalamat ka dahil alam mo na tatay mo siya at alam mong anak ka. Pero ang nangyari sa atin, kinukonsume tayo ng mga pangangailangan natin in a way na tinitingnan na natin yung sarili natin na ang bababa natin. Yun yung nangyayari sa atin pag yung mga needs natin ang lagi nating iniisip. At pangalawa, anong sinasabi natin sa Diyos? If you worry about your needs, you have no faith. Kasi lahat ng bagay na hindi under sa faith ay kasalanan. Kapag nag-aalala ka daw sa mga pangangailangan mo, wala kang pananampalataya. Di ba yun yung sinabi ng word ng God? Hindi ko ba alam? Hindi mo ba alam? At sino daw ang makapagbibigay sa'yo ng isang oras na dugtong ng buhay mo kaiisip sa mga kailangan mo? Ikaw bang nagdudugtong ng buhay mo? Yun yung sinasabi sa'yo ng Diyos. Para alalahanin mo lahat ng bagay na yan? Ikaw ba'y gumawa sa sarili mo para alalahanin mo lahat ng bagay na yan, lahat ng kailangan mo? Ikaw ba? So if you worry about your needs, you have no faith. At pangatlo na pinapakita mo, yung category na kapag yung all your needs na lang ang iniisip mo, you act like unbelievers. You are behaving like unbelievers. Kasi bakit? Hindi mo alam kung sino yung duty. Hindi mo alam kung sino naka-duty sa lahat ng mga pangangailangan mo. Tingnan mo yung profile ni Ate Kat, God will never disappoint me. Pero bakit lahat tayo nadidisappoint? Let's repent. Baguhin natin yung mindset natin right now. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon sa ginagawa natin. We need to have our spiritually awareness and understanding kasi it will help us.
'Di ba? Hindi tayo kailangan nagdadasal ng mga pangangailangan natin. We should thank to the Lord. 'Di ba? Yun ang sabi ng Lord eh, magpasalamat ka sa Panginoon, 'di ba? Magpasalamat ka na sinasubmit mo. Hindi yung you have to ask na lang ng needs mo araw-araw. Though it is given na kailangan mong malaman na ito ay given na. All your needs will supply by His grace and glory. Sabi pa nga ng Panginoon sa word niya eh. Kaya buksan po natin yung spiritual awareness natin and understanding natin kasi ito yung tutulong sa atin on how we pray. Ako po, I pray for someone needs. Nagdadasal ako sa mga pangangailangan ng ibang tao. Na minsan hindi ko na nga iniisip yung mga pangangailangan ko kasi alam ko God will supply. Amen? Nagdadasal ako para sa ibang tao sa mga pangangailangan nila kasi alam ko na hindi lahat pantay-pantay. Pantay-pantay ng level ng pananampalataya sa Diyos. Pero gusto malaman sa'yo ng Panginoon, anak, hindi kita tinitingnan na ibang tao, kaya wag mong tingnan yung sarili mo na para kang unbelievers. You are my child, di ba? Walang child na dapat na parang nagmamalimos sa tatay niya. Di ba? Dapat we should pray the people around us. Hindi yung tayo po yung tayo yung parang kawawa, na tayo yung anak ng Diyos pero mukha tayong kawawang humihingi sa Diyos. Hindi mo ba alam? Sabi niya, na yung mga halaman, sabi niya, nananamit ng maganda. Kahit hindi naman sila nagtatahi. Nalalagyan nila ng kulay, 'di ba? May mga kulay yung mga bulaklak kahit hindi naman sila wala naman silang color. Na kahit si Solomon hindi nakapagsuot ng pinakamaganda na katulad ng mga bulaklak. 'Di ba? Pero hindi nag-alala. Bakit mahal na tingnan mo yung pagmamahal ni Solomon ni Jesus kay Solomon? Bakit? Alam niyo po kung ano yung pagkakaiba? Na bakit hinangaan niya si Solomon that time? Amen? Kasi nag-demand siya. Na po, si Solomon, he pray na i-assist siya ni God sa mga burden na alam niyang kakaharapin niya. Yun yung prayer ni Solomon. 'Di ba? Hindi niya inalala, give me wisdom so I can serve your people. 'Di ba? Give me wisdom so I can serve your people right. Sinik niya muna yung kingdom ni Lord bago yung sarili niya. 'Di ba? Sinasabi niya na people mo to, hindi ko to people. Kaya kung di mo ako bibigyan ng wisdom na katulad ng wisdom na meron ka, hindi ko kaya silang pamunuan. Nilagay niya yung burden niya kay Jesus. Nilagay niya yung burden niya kay Yahweh para mapamunuan niya yung palasyo, yung place na pamumunuan niya. Kasi bakit? Nilagay niya yung burden niya kay Jesus, sa Panginoon. Kaya nga, cast your burden, hindi sa'yo yan. Si David, di ba? Lalabanan kita sa pangalan ng Panginoon. Kaya siya nanalo. Amen? Ikaw, paano ka lumalaban sa needs mo? Sa needs mo palang kapatid, wala pa tayo sa cares. Di ba? Wala pa tayo sa second point ng category. Nasa needs pa lang tayo. Paano mo nilalabanan yung needs mo? Nilalagay mo ba yan sa duty? Sa may duty ng needs mo? O nilalagay mo sa sarili mo kaya pagod na pagod ka na? Kaya nawawalan ka ng faith. Kaya hindi mo napiplease si God. Hanggang ngayon, yung breakthrough mo, hindi mo ma-break. Kasi, masyado kang believe sa sarili mo. Masyado kang nakastand na ikaw. Nakapokus ka, self-righteous, nakapokus sa sarili mo imbis na nakapokus ka kay God. Lahat ng nagtagumpay sa Bible, nag-focus sila sa Diyos, hindi sa sarili nila. That's why they overcome. Si Solomon, nilagay niya yung burden niya, lahat na mapoproblemahin niya sa Panginoon. Kaya niya hiningi yung wisdom. Ikaw, anong hinihingi mo sa Diyos? Yun yung mga dapat hinihingi mo. Kasi yun yung sabi ni Lord. Kung kulang ka ng wisdom, hingin mo. Kung kulang ka ng faith, hingin mo. Yun yung dapat na hinihingi natin bilang mananampalataya. Yun yung dapat piniprayer natin. Yun yung dapat longing natin. Kasi kapag nalong mo yung faith, di ba, you're pleasing God. When you're longing to your faith, you're looking for the Lord. You're looking for the kingdom, hindi sa needs mo na makasarili ka lang. Kaya,
God is teaching us to pray differently. Kung paano siyang nagda-direct sa God, kung paano siya nagda-direct sa ama niya. Kasi alam niyang mas alam ng ama niya yung mga pangangailangan niya. Nung nasa Getsemani siya at nanghihina siya, alam ng ama yung pangangailangan niya, nag-send ng anghel. Alam ng Diyos yung pangangailangan mo, Nika. Alam ng Diyos yung pangangailangan mo, Ate Kat. Diba? I think may mga prayer tayo na we have to stop praying that kasi kailangan nating makita yung sarili natin differently where we stand. You're not no longer steward. You are son. Act like a son. Believe like a son. Have faith like a son. Kasi kung hindi tayo mag-i-stand ng ganun, we will never overcome this world. Hindi natin masasabi na I'm crucified by God kasi andyan ka pa rin. Amen? So, dapat hindi po tayo nakokonsume ng mga needs natin. Kasi mas mababa ang tingin natin sa sarili natin tuwing ginagawa natin yon. Hindi tayo siya dapat nakokonsume ng worry natin sa mga needs natin kasi nawawalan tayo ng pananampalataya sa harap ng Panginoon at nag-a-act tayo ng mga unbeliever sa harapan niya. If God is your Father, act like one. Act like it, di ba? We have to pay attention to this. Na po, nasa isang oras na po ako, kaya yung cares po sa susunod na lang po na linggo siguro and yung desire. Amen? At yun lang yung gusto ko muna po na maiano sa atin. Na po? Kasi kapag dumating ako sa care, hahaba na naman po yung natin kasi kailangan natin maunawaan po ito. Na po? Pag sinabi naman sa cares, ano po, dito, God begin to the cares, na po, it's very dangerous. Sa cares, pagdating sa cares, ito yung pinaka-dangerous. Kasi we're pushing our stuff by tomorrow. Pinupush natin dahil nag-aalala tayo sa ibang tao, nag-aalala ka sa mga bagay, dahil nagmamalasakit ka, pinupush mo yung sarili mo by tomorrow. Kasi yung cares is not about tomorrow. Kapag nagbibigay ka ng malasakit sa ibang tao, it's for the future, tama? Pag nagbibigay ka ng malasakit sa tao, hindi yun ngayon. Para yun sa mga kinabukasan nila. Para sa bukas nila. Kaya napaka-dangerous po ng cares kapag nilagay nyo pa rin sa sarili nyo yan. So next time po natin pag-usapan kasi hahaba po tayo. Ano po? Let's put ourselves the faith now. Faith now. Ano po? Faith ang kailangan natin. Kasi kapag may faith ka, may hope ka. Hindi pwedeng maghiwalay ang faith at hope. Kapag may pananampalataya ka, magkakaroon ka ng pag-asa. At kapag nangibabaw ang faith sa'yo at ang pag-asa sa'yo, di ba? Mabubuo yung pagkilala mo sa Diyos, which is love. Because God is love. When you know God, amen, you will pray differently. When you know God, diba, you will approach differently. When you know God, diba, you will come to Him differently. Act like it. Act like a child. Have faith. Amen? Sabi nga niya, have faith and hope, but the most important is love. Kasi without faith, there's no love. Hindi mo matatanggap ang salvation because God is standing as love. Hindi mo rin matatanggap ang healing. Hindi mo matatanggap lahat ng needs mo kung di mo maintindihan kung ano ang faith at ang pag-asa at ang pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Do you think mas mahal mo yung anak mo kaysa sa pagmamahal ng Diyos sa'yo? Seek the kingdom of God. Pakibasa nga po yung 31 hanggang 34, ate. Doon na lang po ako magtatapos. 31 hanggang 34. Kasi sabi po dito sa verse 31, kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo'y kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo. Ngunit higit sa lahat ay bigyan halaga ninyo ang kaharian ng
ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Verse 34, kaya nga huwag ninyong alalahanin ang bukas sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Please. Amen. Amen. Sapat na po. Because His grace is sufficient sa bawat isa sa atin. Huwag niyong alalahanin yung bukas. Hayaan niyo ang bukas na mag-alala para sa bukas. Purihin po ang Panginoon. I hope and I pray po na meron tayong pupulutin, meron tayong babaunin, at meron tayong kikilalanin sa mga oras na to. Kasi kapag di natin natutunan yan, hindi po tayo magmamature bilang Kristiyano at hindi tayo matututo kung paano tayo lalapit sa Panginoon na makatanggap tayo ng answered prayer. Know how to cast your burden sa Diyos. Amen? Matuto po tayo. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Let's pray. Heavenly Father, we praise you, Panginoon. Salamat po sa wisdom, sa knowledge, and understanding. Salamat sa mga tao na kinatugon mo sa mga oras na to. Salamat, Panginoon, na alam namin, O Diyos, na Ikaw po ang mag-provide ng patuloy na pangangailangan namin, Ama. Bilang anak mo, Panginoon, patuloy kaming lumalapit sa iyo. Dagdagan mo pang aming pangunawa. Dagdagan mo pang aming pananampalataya. Dagdagan mo, Panginoon, Lord, yung aming pagsiyasat, Panginoon, yung pagkauhaw namin sa iyo, imbis sa mga bagay, Panginoon, na nauuhaw kami na hindi naman dapat yun ang pagkauhawan namin dahil Ikaw ang tubig ng buhay. Ikaw ang nagsusupply ng buhay, Panginoon. Lord, hayaan mo buksan ang aming pangunawa, Panginoon, sa katotohanan na dapat naming malaman, Panginoon, sa mundong ito, Ama, na lumakad kami sa espiritu at katotohanan at hindi sa mga sarili naming kaunawaan. Na patuloy kami magtiwala sa iyo, Panginoon, ayon sa kalooban mo sa aming buhay dahil higit ang kalooban mo kaysa sa kalooban na meron kami. Huwag mong hayaan, Panginoon, na makontrol kami ng mga emosyon namin o ng mga bagay na nakikita namin sa mundong ito. Dagdagan mo ang pananampalataya namin, Panginoon. In that way, ma-please ka namin, Ama. At hindi kami mawalan, Panginoon, ng pananampalataya sa iyo. At hindi namin makita ang aming sarili, Panginoon, na tinatrato pala namin yung sarili namin na mas mababa sa ibon. Lord, patawarin mo kami, Panginoon. Patawarin mo kami sa mga bagay, Panginoon, na hindi namin nakikita yung katayuan namin bilang anak. Patawarin mo kami na hindi namin nakakita, Panginoon, na mabuti kang Ama. Na mas higit mong alam yung aming kailangan. Na mas higit mong naiintindihan kami kaysa sa mga bagay, Panginoon, Lord, na parang kami yung tumatayo sa lahat ng mga pangailangan namin. Lord, patuloy ko pong nilalapit lahat ng mga kapatid ko sa loob ng gawain na to na hindi aksidenteng marinig nila ang mensaheng ito. Salamat sa patuloy na pangungusap mo sa buhay ni Ate Cristita, ni Pastor Eric, ni Nanay Andrea, ni Ate Diligent, ni Pastor Rodel, ni Nika, ni James, Panginoon, ni Ate Kat, ni Ate Shirley, ni Ate Mary Grace, ni Kuya Yolando, Panginoon, si Kuya Lindon, si Ate Jane, at inyong lingkod, Ama. Lord, we need this message, Lord. At Lord, huwag kang mapagod na mangusap sa amin. Huwag kang mapagod na patahimikin yung paligid namin para marinig namin yung tinig mo. Na hindi ka Diyos na nagpapabaya, na hindi ka tatay, Panginoon, na pinapanood lang kaming nahihirapan. Lord, salamat po na ikaw ang Ama namin sa langit na nakakaalam na aming mga pangangailangan. Maraming salamat, Lord, na tinuturuan mo kami na hanapin ka sa buhay namin. Salamat na iniingatan mo kami sa lahat ng kapahamakan at salamat, Panginoon, na pinoprovide mong aming pangangailangan by your grace and glory. Salamat din po higit sa lahat, Panginoon, sa kaligtasan na aming nararanasan, Panginoon, through your grace, Panginoon, by our faith and belief. Purihin ka, O Diyos, sa isang Diyos na buhay. Hindi patay ang aming Diyos, Ama. Hindi ka rin bingi at hindi ka bulag. Kaya, Lord, hayaan mo, Panginoon, na maitaas ang pangalan mo sa pamamagitan ng aming mga buhay na simula sa araw na to hahakbang kami ng mas higit na may pananampalataya sa iyo, Panginoon, dahil nakikilala namin where we stand and where you stand in our life. Salamat, O Diyos. In Jesus' name I pray, sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po and God bless po sa bawat isa. Amen. Salamat sa buhay mo, Ate Beverly. Amen. Na po no, na medyo ako po talaga bilang ano pa po talaga, hindi pa po talaga